Dear Tita El, good evening po. Kwento ko po ang storya ng una kong naging jowa. Magkababata po kami, Tita El, at teenager pa lang po kami noon una kaming naging magjowa. Yun nga kasi mga bata pa, napaka-immature pa po naming mag-isip. So ilang buwan lang, naghiwalay na po kami. Pagkatapos ng ilang buwan, tumira na po siya sa US kasama ng kanyang pamilya. Halos 15 taon po kaming hindi nagkita at nag-usap. Last year lang, nahanap niya po ako sa Facebook at dun siya nag-message kung naaalala ko raw ba siya. Sabi ko, oo naman. Pareho kaming single pero siya ay divorced at merong isang anak na lalaki. Sabi niya, kahit matagal ng panahon ang lumipas, hindi daw niya ako nakakalimutan. Talaga lang Umuwi po siya ng Pilipinas para magbakasyon at nakipagkita siya sa akin. Sabi niya, baka pwede pa naming ibalik yung dati. Sabi ko, hindi na siguro kasi minsan na akong nasaktan nung pinagsabay niya ako sa iba. Sabi ko, mahirap na ibalik ang tiwala. Sabi niya, baka pwedeng maging kami na lang ulit at mag-umpisa bilang magkaibigan. Kaya sabi ko sa kanya, okay naman sa akin, basta friends lang. Pero ang kulit niya talaga, Tita El. Sabi niya, pero liligawan kita ulit Kaya sinigat ko siya ng, naku, wag na. Busted. But wait, Tita El, dinugtungan ko pa yon. Wag na natin ipilit ang dati. Tapos na yung panahon na yon. Nagpumilit pa rin siya na liligawan niya ako ulit. Kaya sinagot ko po siyang muli. Gusto ko ulit magkaroon ng jowa pero hindi ikaw. Busted again. Outs. Double na yon. And a 1, and a 2, and a 3. Ano po ba sa tingin niyo, Tita El? Bubuksan ko po bang muli ang pintuan? Hanggang dito na lang po. Thank you, shoutout. Nagmamahal, Mitch ng Pasay. Mitch ng Pasay, mukha namang sa sagot mo, kung hindi ka nagpapakipot, mukhang ayaw mo na talaga. Siguro, na-traumatize ka noong, sabay pala kayong ginawa nitong ex mo. Pero bata pa kayo nun. Sa tanong na kung muli mong bubuksan ang pintuan, nasa sayo yun Kasi ikaw na rin nagsabi, immature pa kayo mag-isip nun. That was 15 years ago. 'Di ba? And kung papasok ka sa relasyon na yan, kung liligawan ka niya at sasagutin mo siya, ang unang tanong dyan, handa ka ba sa isang long-distance relationship? Because he lives in the States now. And you are still here. Sa ating sintang bayang Pilipinas. Hindi ba? Andito ka pa rin sa Philippines. Are you willing na mag-long-distance relationship? That is one of the things that you need to consider. Pangalawa, kung talaga mo gusto mong tumira sa Amerika, di go! Bakla! Di ba? Kasi yun na yun Di ba? Pag naging kayo na, eventually, pakasalan ka niya, di go na. Andun ka na, nakatira. Kung gusto mo ng green card, he's the fastest way, baby. Hindi ba? Pero kung talagang ayaw mo na, I think you don't need to reiterate or tell him again and again kasi ilang beses mo nang sinabi na ayaw mo na okay na lang na maging magkaibigan kayo. Hayaan mo siya mangligaw. Kasi kung hindi siya seryoso sa'yo, mapapagod din yan. Ha mo siya.
Alam mo yung pag nangligaw, deadmahin mo na lang. O, yan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Hindi ba? O, ayan na naman. Nagliligaw ka na naman eh. Sinabi ko na nga ayaw ko, di ba? Friends na lang. Ganun. Kung ayaw mo na talaga. Kaya mo siyang manligaw. Kasi siguro, the reason why he's asking for another chance para maging magkaibigan kayong uli is baka nagigilty nga siya dahil alam niya that he did you wrong in the past. And maybe him reaching out to you 15 years after is his way of closure. 'Di ba? Na ayos na kayo. And maybe kung totoo man na hindi ka talaga niya, never a day has gone by na hindi ka niya naiisip. Kung totoo man yun, hayaan mo siyang patunayan yun sa'yo. Hayaan mo siya. Di ba dati, ikaw yung umiiyak sa kanya? Hayaan mo siya maghabol ngayon. Uy, haba ng hair ni Akla. Hanggang Chicago. Hindi ba? Hayaan mo siya. Let him do his thing, you know, let him do his guy thing, and you just be beautiful and mahaba yung hair. Sit back, relax, you let him ligaw. Hayaan mo siya, magkakilanlan kayo ulit, hayaan mo siya. Okay?